Hindi maiiwasang tayo ay masaktan o masugatan sa buhay, yung mga pagkakataong halos sumisigaw na ang ating puso ng ang sakit-sakit na. Bakit? Dahil tayo ay tao lamang. Ang kailangan lang, dapat palaging tama ang disposisyon ng ating puso. Kung nabibigatan ka na sa buhay, relax ka lang. 3 mahalagang bagay na nagpapagaan sa bawat bigat na meron tayo sa ating buhay. First, recognize that you need help. Pag nasa gitna tayo ng pagsubok sa buhay, sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kaya to, kailangan ko ng tulong. Babalikan natin yung kwento ni Hope. Sa gitna ng hirap na kanyang pinagdaanan, hindi siya nagaling-galingan. Alam niya, hindi niya kakayanin ang lahat mag-isa. Bagkus, tinanggap niya ang kanyang kahinaan na buong kababaang loob. Minsan, pinapadapa tayo ng mga pagsubok sa buhay para turuan ang ating tuhod lumuhod at ang ating ulong yumukod. Kapatid, huwag kang mahiyang humingi ng tulong kapag nahihirapan at nabibigatan ka na sa buhay. Kaya nga kasama sa bokabularyo natin ay ang mga salitang kapamilya, kapatid, kapuso, upang ipaalala sa atin na meron tayong karamay. The most difficult persons to cure are those who believe that they do not need a doctor because of their pride. Sa kababaang loob ng puso, mas umaangat ang grasya ng Diyos. Second, seek help from Jesus. Huwag kang matakot o mahiyang humingi ng tulong sa Kanya. Sabi nga sa isang kanta, where do broken hearts go? And the answer to this is this: in the consoling and compassionate embrace of Jesus. He is the greatest healer and fixer of our own brokenness. When life becomes helpless and hopeless, turn to Jesus. Lumapit sa Kanya, kumapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating panalangin, sa pamamagitan ng Eucharistia. At sigurado, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Bibigyan niya tayo ng kagalingan sa bawat sugatan at balisa nating puso. Kapag sukong-suko ka na sa buhay, si Lord ang una mong lapitan. Siya ang una mong kapitan at kailanman hindi ka niya bibitawan. Bago mo ubusin yung pera mo sa bisyo mo, para makalimutan ang iyong problema, lumapit ka sa Kanya, kumapit ka sa Kanya, dahil siya magbibigay ng tunay na solusyon sa iyong problema. Magtiwala ka lang sa Kanyang mapaghimalang kamay at sigurado bibigyan niya ng tunay na kagaanan ang iyong buhay. And the last point for us is, help yourself. Tulungan mong yung sarili. Hindi ka matutulungan ni numan kahit ng Diyos kung hindi mo tutulungan una sa lahat ang iyong sarili. Hindi darating ang grasya kapag nakatunganga ka lang o tumatambay sa iyong kwarto o sa Facebook buong araw, kakapost ng sentimiento mo sa iyong buhay. Kailangan natin gumalaw at gumawa ng pamamaraan para maiayos natin, para buuhin muli natin ang ating wasak at litong pagkatao. If you really want to fix your brokenness, break your ego and pride and choose only Jesus to guide you through. Kahit pakiramdam mo man ngayon na parang baling-bali ng pag-asa sa tindi ng mga problema mo, sigurado namang waging-wagi ka kapag alam mo kung kanino ka tatakbo at kakapit. At yan ay walang iba kundi kay Kristo. I am Kathleen.